Makalipas ng 3 buwan, ay sinagupa naman ito ang nooy kapwa undefeated pa na si Wilfredo Vasquez Jr. Mula super flyweight ay tumalon ito ng 2 dibisyon patungong super bantamweight para sa bakanting WBO super bantamweight title. Sa labang ito ay nalasap ni Sonsona ang kanyang kauna-unahang pagkatalo via knockout sa round 4 matapos tamaan ng isang body shot. Does that cut open up a little bit more as he comes back with the left hand? Looks like he might have a different company. I can't really tell. I think he's still right. I think he got a pretty good mouse right there. But the key here for Vasquez is you got to mix it up. Go low. There you go. Go low. They go. Got him on a good, powerful straight right. And he hurt him. It looked like a shot upstairs, and then he hurt him to the body. Counts up to 4 and 5 and 6 and 7. He may not make it. Did he hit him in the eye? 9 and 10. This fight's all over. It's all over. Nadungisan ang undefeated record ni Sonsona. Pero kahit ganun ang nangyari, hindi ito pinanghinaan ng loob. Bagkos ay muli itong bumangon at pinatunayan sa lahat na mas magiging malakas pa siya kaysa sa dati. Sa kanyang sumunod na 4 na laban, mula taong 2011 hanggang 2014, ay naipanalo niya ito lahat. Isa dito ay via unanimous decision. At 3 naman ay tinapos niya via knockout. Kabilang dito ang isa sa pinaka hindi malilimutang knockout victory nito kontra sa Hapon na si Akifumi Shimoda, kung saan winasak niya ito sa loob lamang ng 3 round sa pamamagitan ng kanyang signature left uppercut. Taong 2014, makalipas ang 4 na taon, ay nabigyan si Sonsona ng pagkakataon upang resbakan ang boksingерong nagpalasap ng unang talo sa kanya na si Wilfredo Vasquez Jr. Pinaglabanan nila ang bakanting NABF featherweight title belt. Sa laban ay nakabawi na ang former Pinoy champion. Unang round pa lang ay nakatikim na agad ng knockdown si Vasquez matapos tamaan ng isang solidong body shot. When they fought 4 years ago in February of 2010, Wilfredo Vasquez, more experienced, was able to beat Sonsona to the punch, control the action, and ultimately wrecked him with body shots. And right now, it is Vasquez Jr. who goes down on a body shot. Sonsona has wrecked him with body shots this time. So Sonsona remembered what Vasquez did to him with body shots. Mukhang nakatikim si Vasquez ng gulpi di gulat sa kamay ni Damarbilus sapagkat ibang-iba na ang galawan nito kumpara noong una nilang paghaharap. Aggressive style pero maingat sa pagbibitaw ng mga kombinasyon. Starts it out that way in round number 1. Naging mainit ang palitan ng suntok ng dalawang fighter sa later rounds. And Sonsona lands a couple of good hard left. See his obvious talent when he does that, but his inability to... May mga pagkakataong nakakatama si Vasquez ng ilang counter punch. Oh, good right hand by Vasquez. Ngunit hindi ito naging sapat upang makuha ang panalo sapagkat binabawian naman siya ni Sonsona ng mga sunod-sunod na kombinasyon. Knocked down in round 1 and then gave it away with a low blow in round 8. Lost to Jorge Arce, lost to Nonito Donaire, lost an upset to Yasutaka Ishii, up by 3 points after Harold saw him winning the night. Kaya naman sa bandang huli ay nanaig pa din sa mata ng mga hurado si Sonsona. Nakuha nito ang panalo via split decision. And now the NABF champion, Marvelous Marvin Sonsona. Well, Michael Buffer leaving us momentarily in suspense as to whether there would be. Maraming boxing fans noon ang nagtatanong kung ano nga ba ang totoong nangyari sa tinaguriang the next Manny Pacquiao na si Marvin Damarbilus Sonsona. Dahil sa kalagitnaan ng kasikatan at papaangat nitong karera sa boxing ay bigla na lang itong nawala noon na parang bula. Well, ayon sa interview sa kanya noong taong 2018 ni Sir Pau Salud ng Pauka Sport ay natanong ito kung ano nga ba ang nangyari sa kanya at bakit bigla na lang ito nawala sa mundo ng boxing. At ito ang naging sagot niya, mga brad. Panoodin nyo. Ba't nawala ka tas bumalik ka na ngayon?
Kasi nabisi ako sa anak ko, inalagaan ko yung anak ko, at saka hindi naman ako huminto. Ngayon, bumalik ako para huminto ako kasi yun lang, hindi ko lang masabi, problema lang namin sa kampo. Ganun lang, hindi ko lang sabihin, baka may matamaang iba, basta yun lang, problema lang sa kampo namin. Ganun lang. May 2018 pa nang huli nating nasilayan sa ibabaw ng ring, itong si Marvin Sonsona kontra sa Indonesian fighter na si Arif Blader, kung saan tinalo niya ito via unanimous decision. Makalipas ang 3 taon, ngayon nga ay nagbabalik na sa boxing, at sa pagkakataong ito ay sa welterweight division na. Dito ay masusubukan ng gusto ang former WBO Super Flyweight Champion, sapagkat ang makakasagupa nito ay isang tigasing German, malaki at natural welterweight boxer na si Rico Müller. May edad na 32, may impresibong record na 27 wins, 3 losses at 1 draw. Sa kanilang nalalapit na sagupaan ay medyo dihado ang pambato natin. Dahil bukod sa laki at tangkad ni Müller na 5'9", ay lamang din ito sa experience, kaya naman hindi pwedeng basta nalang maliitin. Taong 2011 ang masungkit nito ang IBO Youth Welterweight title, at 1 taon lang ang nakalipas ay nakuha naman niya ang IBO Intercontinental Welterweight title. Mula 2012 hanggang 2015 ay tagumpay nitong nadepensahan ang kanyang titulo. Taong 2016 ay nakaharap naman ito si Jeff Horn para paglabanan ang IBF Intercontinental Welterweight title. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo ito via technical knockout sa round 9. Mga brad, sana po ay suportahan natin ang parating na laban ng kababayan nating dating WBO Super Flyweight Champion na si Marvin Sonsona ngayong darating na May 2021. Meron din po siyang YouTube channel. Ito po ang channel niya, Marvin Sonsona Channel. Paki-subscribe nyo na din. Kung nagustuhan mo ang video to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood. So yun muna po sa ngayon. Salamat and God bless.